to answer all the charges, and I'll meet this problem squarely. Magbibigay ng full military honors ang AFP para sa dati nitong hepe na si Angelo Reyes sa kabila ng pagkadawit niya sa umano'y katiwalian sa AFP. Hindi naman makapaniwala ang mga mista ni Reyes na sa ganitong paraan magtatapos ang buhay niya. Erel Kabatbat, ikwento mo. Ang bandilang ito sa Camp Aguinaldo ang simbolo ng pagluluksa ng buong pwersa ng mga sundalo sa pagkamatay ng dati nilang hepe. He's a good soldier. He may have been misunderstood at times, but he was able to perform what was required of him. Pero pakiusap ng AFP, bilisan ang investigasyon sa umano'y anomalya kung saan nadawit si Reyes at iba pang dating opisyal ng AFP. In the first place, these investigations are in aid of legislation. So let's move forward, get on with the law so we can be guided. So that the armed forces will be guided by. Pero siniguro ng Defense Department tuloy ang investigasyon sa umano'y katiwalian sa AFP kahit wala na si Reyes. Big blow, but hindi naman, it will not hinder the investigation. As we have previously stated, the Department of National Defense and the AFP is as anxious and as concerned about seeing to it that we can get to the bottom of these alleged anomalies. Hindi naman maiisip ng ilang kaklase ni Reyes sa PMA Batch 66 na mauuwi sa ganito ang sitwasyon niya. Kwento ni retired Colonel Manuel Espejo, presidente ng klase at malapit na kaibigan ni Reyes, nagkausap pa sila ng kanyang mista nitong linggo lang at mukhang okay lang daw si Reyes. We asked him how he was. Sabi niya na, he's okay. Ang tanong ko sa kanya, can you handle it? Sabi niya, I can handle it. Sabi niya, kayang-kaya ko ito. As I have said earlier in my first interview with the media, he's one fellow who will not just back down on any obstacles like this. Ayaw patulan ni Espejo ang posibleng dahilan kung bakit nagpakamatay si Reyes. Hindi ko naman sasagot yan. Kanya na yan eh. Sa kanya na yan eh. Whatever transpired last night and up to the time that he shot himself, we do not know what happened then. Irerekomenda ng Class 66 na mailibing sa libingan ng mga bayani si Reyes kahit nasasangkot ito sa mga aligasyon ng katiwalian. Sabi ng grupo, hindi pa man napapatunayan ang mga bintang sa kanilang mista. Tiniyak naman ng AFP na matatanggap ni Reyes ang lahat ng military honors at courtesy para sa mga dating chief of staff. Pero depende pa rin daw ang lahat kung tatanggapin ito ng mga naulila ni Reyes. Erel Kabatbat, News 5. Hindi lang ang umunoy pabaon sa AFP ang kinasangkot ng issue ni retired General Angelo Reyes. Mula ng pagbaba bilang AFP Chief of Staff, na politika na si Reyes. Narito ang report. Mula nang tumalikod si AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa kanyang Commander-in-Chief noong 2001, binuntutan na siya ng kontrobersya. Buena mano dito ang banat sa kanya ng Oakwood Mutineers noong July 2003. Giit ng mga magdalo, pinayagan raw ni Reyes bilang DND chief ang pagbebenta ng mga bala at armas ng gobyerno sa mga rebeldeng MILF, Abu Sayyaf at New People's Army. Inakusahan na rin si Reyes na pasimuno ng 2003 Davao City bombings para makakuha ng karagdagang pondo para sa militar. Itinanggi ni Reyes ang mga akusasyon. Kusa siyang bumaba sa pwesto para di raw madungisan ang pangalan ng AFP. Noong siya'y Energy Secretary, nagkabanggaan na rin ni Reyes ang nooy NEDA Director General na si Ralph Recto dahil sa presyuhan ng langis. And people responsible must be hanged. Kahit dinipensahan ni Reyes ang oil price hike, na-nominate pa rin siyang kinatawan ng Transport Party List Group na One Utak. Pero agad rin siyang na-disqualify dahil nakitaan ng butas ang pagiging miyembro niya sa grupo. Pinakahuling issue kay Reyes, ang umano'y 50 milyong pisong retirement pabaon na ibinuking ni dating budget officer na si George Rabusa. Hindi ko kinuha yan! Pati ang umano'y 5 milyong allowance niya, buwan-buwan,
bilang AFP chief. Sa hearing, nag-cross muli ang landas ni Reyes at ng dating Navy captain na si Antonio Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Mariing itinanggi ni Reyes ang issue at kinasuhan niya si Senador Jinggoy Estrada at si George Rabusa. Bago ang trahedya, 2 beses hindi dumalo si Reyes sa mga hearing. Ang huli lang niyang sinabi ay ito. I would be willing to face any forum to answer all the charges, and I'll meet this problem squarely. Paolo Millones, News 5. Sa iba pang mga balita, nakunan sa CCTV camera ang aktual na pang-hold up ng 3 kabataan sa Tondo, Maynila. Pero dahil nadakip ang isa sa mga sospek, nilaglag niya ang 2 pang kasamahan. Catherine Imson, ikwento mo. Nakunan sa CCTV camera ang pagtambay ng mga kabataang ito sa isang eskinita sa Barangay 112 sa Tondo, Maynila. Maya-maya pa, biglang hinabol ng grupo ang isang pedicab na napadaan. Pilit kinuha ng 3 ang bag ng pasahero at kanya-kanya ng takbuhan ng mga suspect. Ang biktima naman, sinubukang habulin ng mga kawatan. Dito na sa presinto nagharap ang biktimang si Elena Tabuana at isa sa mga nahuling suspect na si John Rafael Solidum. Diba, umamin ka na kahapon kasi hindi natago ng statement. Umamin ako kahapon. Hindi naman ako umamin eh. Kwento ng biktima, papasok na sa trabaho nang hold-upin siya ng grupo. Tinangay ng mga suspect ang kanyang bag na may lamang cellphone at ATM card na may lamang 50,000. Nagagalit ako tsaka desidido po ako na na ituloy yung kaso. Gusto ko mahuli sila ng 3. Yun po, para pumatigil na rin po yung gulo sa lugar namin. Itinanggi naman ng suspect ang bintang kahit pa nakuha mula sa kanya ang isang itak na ginamit daw sa pang-hold up. Tropa, sumuko na kayo, tropa. Kasi ako na sa kaso nyo. Kawawa naman ako, di ba? Pero hindi bumenta sa mga polis ang palusot ng suspect. Kung talagang wala sa kinalaman, dapat hindi niya masabi kung sino talaga yung 2 nakatakas na kasama niya. Desidido naman ang biktima na kasuhan ng suspect. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot pag nakikita ko yung hanggang ngayon hindi pa nahuhuli yung 2. Paano po kung balikan ako? O ano pong mangyayari? Naharap sa kasong robbery hold-up sa Solidum habang patuloy na pinaghahanap ang mga kasabwat niya. Catherine Imson, News 5. Napurnada ang pagnanakaw ng 2 hinihinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang sa QC. Nahuli sa akto ang mga suspect na mga rumorondang pulis. Carla Lim, ikwento mo. Tiba-tiba na sana ang 2 lalaking ito mula sa kanilang pagnanakaw sa bahay ni Alberto Ormatan sa Road 18 sa Bahay Toro, Quezon City. Naunsyame ang pagnanakaw ng 2 nang maaktuhan ng mga otoridad habang nilolooban ang bahay ni Ormatan. Dito na sa loob ng bahay na ito, naaktuhan ng mga rumorondang pulis ang 2 miyembro ng Akyat Bahay Gang na pinapatay ang ilaw ng balcony. At nang sitahin sila ng mga pulis, dito sila dumiretso sa bakod na ito at tumalon, sabay pinaputukan ang mga otoridad. Nakatakbo pa ang mga sospek hanggang Road 19. Nanlaban pa raw sila sa mga pulis kaya pinutukan na sila. Nakuha mula sa mga sospek ang 2 loaded na caliber 38 na baril, isang cellphone at isang backpack na may lamang 2 packaging tape, tie range at plais. Ang nagiging modus operandi nila ay hindi lang sila nagdidepend sa akyat bahay, yung mga belongings, things, gamit. Pag nakita po nila yung mga car keys, tinatangay na rin po nila yung sasakyan lalo po't bago. Di naman nakalain ni Ormatan na lolooban pa ang kanyang bahay gayong luma na ito. Kinabahan ako kasi alam ko tapat ng bahay ko eh. Baka ako, pamilya ko na, ganyan. Bagamat walang nakulimbat ang mga sospek, natatakot na ang pamilya ni Ormatan para sa kanilang seguridad. Nako, ililipat na siguro ako. Walang nakuhang pagkakakilanlan sa mga sospek bukod sa mga tattoo nila sa katawan. Carla Lim, News 5. Showbiz action tayo. Blooming ngayon ang love life ng beauty queen na si Miriam Kiambao. Pero ano nga ba ang tipo niyang lalaki? Sagutin mo, Laila Chicador. Kung feng shui ang pagbabasa
pagsisihan, pwede raw pabonggahin ang love life this year ayon kay Joy Lim. Pwede na silang mag-start mag-activate ng kanilang love life. Meron tayong directions na pwede nilang tutukan. Like pag based on feng shui, meron ang dapat na tutukan nila ay southwest. Isa sa mga tila magiging bongga ang love life ngayong Year of the Metal Rabbit ay si Miriam Kiambao. Kung bakit? Feeling ko ngayong year na ako may in love. At ang sistipan, not one, not two, but marami siyang boys na dinidate. Pero undecided pa nga raw siya kung sino ang makakatanggap ng kanyang matamis na oo. Siyempre hindi pa ako nakakapamili din sa mga dinidate ko. Di ba, kinikilala ko pa sila. Pero may isang bagay daw ang sigurado si Miriam. Showbiz, non-showbiz. Non-showbiz kasi mas prefer ko talaga business-oriented. Bukod sa kanyang love life, bongga rin ang showbiz career at real estate business ngayon ni Miriam. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Sunog sa Agham Road, inabot ang 8 oras bago naapula. Mga bahay ng higit 5,000 pamilya naabo. Pabago-bago ang panahon. Nakakatakot ang sudden leak. Bigyan ang inyong anak ng dagdag proteksyon. Magsilin para